Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid. Sa kawan ng Panginoon, tayo ngayon ay muling darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa araw na to ay atin ding itinaon ang ating mensahe ay naayon sa pagdiriwang ng ating mundo patungkol sa kaarawan ng nanay. Ang sabi niya po dito sa mga aklat ng Efeso, Kabanata 6, 1 hanggang 3, sabi niya dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama't ina at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginawa at haba ng iyong buhay sa lupa. Tayo manalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat alam po namin na ang iyong salita ay muling iyong ibibigay sa pamagitan ng iyong lingkod. Tulungan niyo pagdating sa pagpapaliwanag at pag-intindi upang sa ganun ay may mapulot kami muli na kahalagahan ng iyong salita. Kung paano maintindihan namin ang proseso ng iyong pag-ibig, kung paano itong ibinibigay sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Dalangin din namin na hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal spirito siyang kumilos sa lahat ng nakikinig, sa kanilang pagkikinig, sa kanilang pangunawa, digit sa lahat sa pananampalataya na tatanggap upang ito'y may isabuhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin ikaw pa rin ang aming Diyos na siyang abala sa pagmamahal sa amin, abala sa paggamit sa amin. Kaya yun po ang aasahan namin sa oras. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito sa ating binasa, makita natin may utos na ibinigay ang Panginoon na may kasamang pangako, walang iba yung paggalang sa ating mga magulang. Sa ating bansa, makita natin merong itinatakda tayong piling mga araw upang ito'y pahalagahan at upang ito'y ipagdiwang sapagkat merong itinalaga sila na dapat alalahanin sa mga araw na yon. Ito yung tinatawag nating holidays. At dahil dito, inayaan ng gobyerno na walang pasok sapagkat para may panahon yung sambayanan na makisalo sa pagdiriwang sa bagay na to. Kagaya ng Kapaskuhan, kagaya ng mahal na araw, kagaya ng iba't ibang pang holidays, mga birthday o kaarawan ng mga bayani or mga bagay na pinagdiriwang kalayaan o isang kasaysayan na mahalaga. At yun ay makita natin ay kasama dun yung pagkakaroon ng Mother's Day at Father's Day. Pero bagamat ito ay hindi siya kasama sa mga regular holidays, ngunit ito'y kasama sa mga pinagdiriwang at dapat alalahanin. Gaya ng mga Teacher's Day, na National Bible Day, no? At itong lahat ng ito ay nakakatuwa sapagkat ang mundo ay naisip niya na parangalan ang mga magulang sapagkat alam naman natin kung gaano kalaking hirap ang dinaranas ng mga magulang. Kaya sa mga nanay na nariyan, kami po'y bumabati ng Happy Mother's Day. Sapagkat alam namin na hindi ganun kahirap ang pinagdaanan ninyo para lang itaguyod at patuloy na alagaan ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak. Kaya sa oras na to, sabi niya dito sa Biblia, dapat lamang nakasama kayo sa mga ginagalang ng inyong mga anak kasama ang inyong asawa. At ito ay utos ng Panginoon. Hindi lang ito utos ng tao na dapat alalahanin at dapat parangalan, kundi ito yung galing sa utos ng Panginoon. Doon pa lang sa Old Testament, doon sa sinulat sa tablet, makita natin naroon na ang utos na igalang ang mga magulang. Kaya dito, makita natin yung napakagandang bagay na pinagdiriwang ng mundo ang kaarawan ng mga magulang. Mga kaarawan. Bakit? Bakit ito dapat ipagdiwang? Una, ito yung isang magandang halimbawa ng pagdiriwang sapagkat karapat dapat lang na parangalan ng mga magulang
sa haba ng sakripisyo na dinaranas nila, ay dapat lang silang parangalan. Pangalawa, ito nga'y galing sa Biblia at tiniutos sa Exodo chapter 20 verse 12 na dapat igalang ang mga magulang. Dito rin makikita natin na kagaya ng binanggit ko kanina, hindi ito gawa ng tao kundi ito'y idea ng Diyos. Bakit? Kasi makita natin yung totoong kalagayan ng magulang ay hindi biro. Lalo na yung pagiging mabuting magulang. Kung ang maging magulang ay mahirap, mas lalong mas mahirap yung maging mabuting magulang. At ang ating pag-usapan dito, yung kalahati muna. Sa June na natin pag-usapan yung kabilang kalahati na siyang Father's Day. Pero ngayon, yung Mother's Day muna ang ating pag-usapan. Alam naman natin na ang pag-ibig ng isang ina ay isa sa mga pinakatampok pagdating sa pinakamataas na kalagayan ng pag-ibig. Sapagkat ito'y madalas na inihalimbawa, ito'y ginamit ng Biblia ng mga halimbawa. Dito, makita natin na ano ba yung mga hirap ng mga nanay. Ibang-iba kasi yung fathering at mothering. Magkaiba ang trabaho ng nanay saka ng tatay. Magkaiba yung focus, magkaiba yung emosyon, magkaiba yung karakter. Parang kaiba, malinaw na sa Biblia, ipinakita na ng Biblia na nilikha niya ang babae at lalaki, pero malinaw din na pinakita niya magkaiba yung pagkalika sa babae at lalaki. At nilinaw din ng Biblia na yung babae yung natukso at nadamay si Adan, pero hindi initsipwera ng Biblia ang babae, bagkus sinabi pa nga ni Pablo na ang babae ay sa kanya nagmumula ang mga lalaki. Walang lalaking pinanganak na hindi sa pamamagitan ng babae. Maging ating tagapagligtas ay pinanganak ng isang babae. Pero tang mga kababaihan ay punong-puno ng kahirapan sa buhay. At yun yung tatlong bagay na gusto kong pansinin sapagkat marami tayong matututunan sa bagay ito. Karapat-dapat na parangalan ang mga nanay sapagkat napakaraming dinaanan nila na paghihirap dahil sa kanilang, para lang sa kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya. Una, makita natin dito yung paghihirap ng pagbibigay ng buhay. Kaya yung sakripisyo na yun na sila yung nagsimulang magbigay ng buhay, totoo nun na before ng pagkakasala ng tao, malinaw na makita natin ang pinaka-origin talaga ng ng panganganak ng isang babae ay nagsimula sa pagkakasala. Ito'y binanggit ng Diyos nung magkasala si Eva. At sabi niya, dahil dito, ikay maghihirap sa panganganak. Kaya yun ay makita natin isang parusa, pero yung parusa na yun ay naging isang programa na kung saan ay nagmula ang lahat ng sangkatauhan. Makita natin na una ito'y parusa, pero kalao na naging isang programa. At dito rin makikita rin natin na ito ang panganganak ng isang babae ginamit din ng Biblia sa iba't ibang paraan. No? Kaya makita natin, alam ng Diyos yung hirap na dinadanas ng isang ina. Alam ng Diyos yung kalagayan ng isang ina. Katunayan, ginamit niyang metaphor ito nung panahon na kailangan niya ipaliwanag kung gaano niya kamahal ang tao. Bagamat ginamit niya rin minsan yung pagmamahal ng isang ama, pero ginamit niya rin yung sa Isaiah, yung pagmamahal ng isang ina. Malilimutan ba ng isang ina ang isang batang nanggaling sa kanya? Yun ang binanggit niya sa aklat ni Isaiah na patungkol dun sa pagmamahal sa Isaiah 49 verse 15. Tunayan, sabi nga nung karamihan na ito na yung greatest love. Bakit? Kasi handa mong ialay yung buhay para sa iyong anak. Pero makita natin, hindi yan ang greatest love. Ang greatest love ay yung ginawa ng Panginoon. Pero hindi mo maisantabi na napakahirap yung bagay na yon. Kaya pangalawa, makita rin natin dito na yung kalagayan ng isang babae ay yung naging part na yun ng buhay niya. Yung hirap ng panganak
ay naging hindi na siya parusa sa pananaw ng tao ngayon, kundi isang bahagi na lang ng buhay ng isang babae na sa tuwing siya'y nanganganak, nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay, sa kanyang paglilihi, hirap at talagang sakripisyo ang kanyang mararanasan. Katunayan, alam naman natin na ang hirap na ito'y biological at psychological. Kaya maraming nabubuntis yung nadidepress, maraming buntis yung nagkakasakit, sapagkat hindi biro yung panganganak ng isang babae. At ito'y isang mahirap na kalagayan na sabi ko nga ng una, kaya mahirap kasi ito'y parusa pero kalaunan naging isa na siyang programa, na isa na siyang paraan para dumami ang sangkatauhan. Pero makita din natin dito yung kalagayan ng babae ay hindi biro. Bagamat masaya, bagamat ginusto nila, pero makita natin yung hirap, hindi siya ganun kadali. Tunay, ang sensya, katakot-takot ng iniimbento, ng innovation, paanong magkaroon ng madaling bagay, pero ang panganganak ang hindi magawan ng paraan, paano magiging isang painless birth. Katunayan, pwedeng maging painless na ibang tao, pero meron pa rin maghihirap pag ibang gumawa nito. Maraming nung sinisaryan, pinatulog lang, hindi ka nasaktan. Pero pagkatapos ng pagpapagaling ng sugat, ay katakot na sakit. Isama pa natin doon yung paglilihi, sama pa natin doon pag meron ng anak, paano inaalagaan. Napakahirap. At yung paghihirap ng isang nanay, karapat dapat lang na sila'y parangalan. Lahat ng paghihirap na ginagawa ng tao ay ito'y tinataas at tinadagila at pinapasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa mga nanay na riyan, alam po ng Panginoon yung hirap na dinadanas nyo, dapat po tayong patuloy na kumapit sa Panginoon kasi hindi po yan torture. Yan po'y galing sa kaparusahan ng babae pero naging paraan ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ito'y paraan ng Panginoon para ang isang ina sa kanyang lalabas ang isang pamilya na siyang magdideklara ng kalwalhatian ng Panginoon balang araw. Kaya yung unang makita natin sa sakripisyo ng babae ay yung sa kanya lumabas ang buhay. Yun po yung unang title natin. Na dahil sa siya nagkasala, sa kanya pinaintulot na lumabas ang buhay, pero meron siyang katabi at kasama na sakripisyo at hirap. No? At ito po ay isang magandang halimbawa ay yung pagkakaroon ng anak ni Maria, no? Na dahil sa banal na espiritu, pumasok siya sa sinapupunan ni Maria at naging buntis si Maria bagamat siya isang dalaga. Pero dito makita natin yung lahat ng hirap ni Maria para sa kanyang anak at lalo na nung nandun siya sa cross. No? Siya yung source of life na siyang pinili ng Panginoon na maglabas ng Mesaya. Kaya isang pasasalamat ni Maria yun sa dinabi-dami ng tao, siya yung napili ng Diyos. Pero kaya nga ito yung sinasabi ko, yun ay parusa, pero nagiging pagpapala naman ngayon. No? Nagiging blessing. Kaya makita natin dun sa sitwasyon na dapat lang na parangalan natin yung ating mga nanay kasi hindi biro yung tayo'y isinilang, hindi biro na tayo ay minahal at sa pang-araw-araw na buhay natin nakita natin kung paano tayong pinapriority ng ating mga magulang. Kaya sa bagay na to, ang title ng ating pinag-aaralan ay yung parangalan dahil sa ginagampanan. Ito nga yung kalagayan ng babae. Meron siyang ginagampanan kaya dapat lang na sila'y parangalan. At yung Biblia, hindi naging iwas sa bagay na to. Marami siyang ginawang bagay na nagbibigay ng parangal or nag-appreciate or nagre-recognize ng lahat ng pagsisilbi ng mga tao. Pero anumang recognition na gawin natin, hindi siya lalampas sa pagiging Diyos. No? Kaya lang naging problema ng unang mga iglesia, sa sobrang pagpapalangal, naging parang Diyos na yung pinaparangalan. Dito, una nakita natin ay yung sa kanya lumabas ang buhay, ito yung isa sa pinakamabigat
na sakripisyong dinanas niya. Pero kalaunan, isa ng kasiyahan. Pangalawa, hindi lang yun, kundi yung pinapasakop ang kanyang buhay. Pagkatapos magkasala ng babae, sabi niya, ikaw babae ay magpapasakop sa babae. At dati noon, ang totoong kalagayan before nung pagkakasala, ang nature ng babae at lalaki ay magkaiba. Nature nila magkaiba kasi magkaiba silang ginawa. Pero pag titingnan natin, yung kanilang posisyon ay magkaparehas. Magkatuwang. Ibig sabihin magkaparehas yun. Walang mas mataas at walang mababa. Pero dahil sa pagkakasala, nagbago yun. Naging subordinate yung babae. Naging parang pastor o pari o parang pinuno yung lalaki sa loob ng pamilya, sa loob ng kanyang tahanan. At yun ay dahil sa kasalanan. Pero mamaya makikita niyo yung mga dahilan kung bakit ang babae ay mas pinili ng Diyos ang lalaki kaysa mga babae. Pero dito, tingnan muna natin yung ilang mga reason kung bakit ang lalaki ay mas mataas kaysa babae, kaya yung babae dapat lang magpasakop sa mga lalaki. Unang reason, dito makikita natin ay yung lalaki ay merong natural strength at may abilidad para gawin yung kanyang kakayahan. Kasi meron siyang strength. Ang babae wala. Pagdating sa muscle, sa build ng body, sa build ng katawan, maraming bagay na hindi kaya ang babae, lalo na sa mabibigat na trabaho. No? Pero makita naman natin at yun ay bunga ng pagkakasala ni Adan na magpapasakop sa lalaki, kaya dapat lang magpasakop ang babae sa lalaki kasi pagdating sa lakas ng physical at lakas sa spiritual, sa psychological, mas firm ang lalaki. Mas malakas siya sa build ng kanyang body at hindi siya emotional. Na siyang pag-aaralan natin mamaya. May mga ilang bagay dito na binanggit. Una, mga dahilan kasi mas malakas yung build ng katawan ng lalaki. Alam niyo yung konsepto ng Bausi. No, minsan pag nagse-seminar yung mga kasama namin pulis ng Bausi sa barangay, ang reklamo ng mga babae, unfair daw yung batas sa lalaki. Kasi yung pag sinaktan ng lalaki yung kanyang asawang babae at nagreklamo to sa kapulisan, ang kaso ay Bausi. Ang kanyang makakaso sa kanya ay Bausi. At pero pag ang babae naman ang nakasakit doon sa kanyang asawang lalaki, hindi mo pwedeng kasuhan ng Bausi kasi walang Bausi para sa lalaki. Ang ikakaso sa kanya, physical injury. Pero pag tinimbang mo yung parusa sa physical injury tsaka sa Bausi, makita natin mas mataas doble ang parusa sa Bausi kaysa sa physical injury. Bakit? Kasi ang pinoprotektahan ng batas ay yung mga taong mahihina. Kapag ang inagrabyado mo yung mahinang tao, mahina sa iyo, kagaya ng bata, kagaya ng babae, kagaya ng mga matatanda, kagaya ng mga may sakit, yung batas ay gagawa ng paraan para kaparusahan. No? Kaya isa yun sa nakita natin na yung lalaki kaya kailangang magpasakop ng babae sa lalaki kasi una, yung sa build ng katawan mas malakas ang babae, ang lalaki. Pangalawa, ang obligasyon ng babae ay napakarami sa loob ng pamilya. Sabi ko nga kanina, magkaiba yung parenting ay mothering sa fathering. Ang mothering mula pagkabata hanggang 18 years old, kung tutusin. Bagamat sa Pilipinas, nag-extend yung 18 years old. At pangalawa, makikita din natin dito yung complicated ang routine ng babae. No? Ang topic natin na pinapakita lang natin kung gaano hirap ang dinadanas ng babae. Kasi ang ine-encourage natin sa mensahe natin, dapat lang parangalan yung ating mga asawang babae at yung ating mga nanay. Kaya dito sa text, makita natin katuwang
ng Biblia ang mga programa ng pamahalaan, kasi dito pa lang sa Biblia sinabi niya na dapat igalang ng mga anak yung kanilang mga magulang kasi sa sobrang hirap na kanilang ginagawa sa pang-araw-araw. Nakita natin kanina na sa babae lumabas ang buhay, ito'y naging blessing pero ito'y nagdudulot ng malaking paghihirap. Pangalawa, nakita natin, pinapasakop ang kanyang buhay. Kahit na gaano ka katalino, gaano ka kagaling, basta pagdating sa asawa, kailangan magpasakop sa asawa. Hindi ko naman sinasabi na pagsalba yung asawa mo, gawin mo na. Hindi. Ang ibig ko lang sabihin, dapat nararamdaman ng asawang lalaki yung respeto, no? Para sa kanya. At dito, makita natin yung kalagayan na ng babae ay napakahirap para sa kanya dahil mula pagising na umaga hanggang pagtulog sa gabi, kasama niya yun. At yung isa pa dito, yung routine ng babae kumpara sa lalaki ay mahirap talaga. Napakahirap sa kanilang kalagayan. Marami silang ginagawa na hindi ginagawa ng lalaki. At kaya nga, mas dumoble yung hirap ng babae. Kaya dito, makita natin yung una, siya'y naghihirap sa panganak, pero siya naman nagdadala ng blessings sa pamilya, kaya nagkakaroon ng pamilya. Sa pangalawa, nakita natin, yung buhay niya, kailangan niyang ipasakop sa iba, sa kanyang asawa. Kailangan niya ipasakop. Ang magiging balik naman ito, makita natin yung pamilya niya ay magiging maayos, magiging buo, at magiging matagumpay. At yung panguli ay yung meron ang mga babae na sa loobin na madaling masaktan. Ito na yung sinasabi ko, emotional. Sabi sa survey, ang babae is 90% emotional, ang lalaki is 10% emotional. Kaya maraming pagkakataon na parang ang tingin ng babae sa lalaki ay manhid, no? Pero ang totoo, hindi naman ganun talaga. Kaya lang dahil sa magkaiba yung nature ng babae at lalaki, sa lalaki, bago problema kung kailan malapit na yung problema. Sa babae, minsan ilang buwan pa, problema na. Ang babae masyadong madaling maapektuhan kapag may umaway sa kanya. Samantalang sa lalaki, kaya niyang i-handle yung kanyang problema. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi napapaaway ang lalaki. Ganun din, kaya lang mas kayang kontrolin ng lalaki. Kaya kita natin yung parusa ng pagpapasakop ay hindi siya madaling bagay, kundi isa siyang mahirap sa buhay ng isang babae. Kaya dito yung routine ng buhay ng babae, maging sa panahon natin ngayon, makita natin may mga meron silang monthly period na siyang ako, sa totoo lang, nagpapasalamat akong lalaki ako at hindi ako sinilang na babae. Pero hindi naman sa pagdidegrade sa mga babae, talagang yun lang yung routine. Hindi ka pwedeng lalabas nang hindi maayos yung buhok mo. Yung lalaki, kahit na hindi yan nagsuklay, kayang lumabas. Hindi ka pwedeng lumabas na parang maikli yung damit mo o may mga butas yung damit mo. Samantalang yung lalaki, pwedeng lumabas pag lalo ngayon tag-araw na walang damit, na walang t-shirt, no? Pwede siyang magtanggal ng t-shirt. Normal lang yun sa Pilipinas. At maging dun sa trabahong bahay, makita natin, yung lalaki, kadalasan pinaglilingkuran ng babae. At yun yung pangalawang bagay. At yung panghuli na makita natin, may saloobing madaling masaktan, ito yung pagiging emotional. Tandaan po natin, isa to sa pinakamahirap sa buhay ng isang babae sapagkat madali silang maapektuhan ng problema. Lalaki, minsan hindi niya pinapansin, pero sa babae madalas naapektuhan. Kaya mga nanay, saludo po kami sa inyo sapagkat alam po namin na dapat lang na parangalan kayo, sabi ng Biblia, kasi dahil sa hirap na dinaranas nyo sa araw-araw ng buhay ng inyong mga anak at maging sa buhay ng inyong asawa. Sabi nga ng research, ang lalaki is 10% emotional, samantalang ang babae 90% emotional. Ngayon, pag titimbangin natin yung 90% emotional, madali talagang masaktan, madaling magalit, madaling ma-depress, madaling
makaramdam ng bagay na sa kanyang buhay. Samantalang lalaki, hindi masyado apektado. Tapos, isa pa, pag merong mga karamdaman, kalugihan, aksidente, kasawian, pagbagsak, problema, alam naman natin, masyadong dinidibdib ng mga nanay. No, pag may mga sakit yung bata, halos maraming nanay yung naghihirap. Pagbigay lang ko ng ilang halimbawa ng mga nanay, una makita natin si Eva, nasabi doon yung agony niya nung malaman niyang patay na yung kanyang anak na si Abel. Umiyak siya. Patunayan, ginamit ding example ng Biblia yung pagpatay sa Bethlehem ng mga bata na sinabing umiyak si Raquel. No? Bakit siya yung ginamit? Kasi yun talaga ang alam ng Biblia na hirap na dinaranas ng babae pagdating sa kanyang emosyon pag naapektuhan yung kanyang pamilya. At maging si Hagar, nung makita niya nang mamamatay na sila sa uhaw, hindi niya kayang makitang mamatay yung kanyang anak, kaya inilagay niya sa malayo at pinagkatiwala niya sa Diyos. Subalit dumating ang pagliligtas ng Diyos. Pero ang punto ko doon, hindi madali sa ina na nakikitang naghihirap yung kanyang mga anak. Si Moses, yung nanay ni Moses, alam niya na batas yun ng Israel na pwede niya ikamatay, pero nung isinilang niya yung kanyang anak, itinago niya to at inilayo sa kapamakan kahit nakataya yung kanilang buhay. Hanggang sa nakaisip siya na paraan, nung malaki na yung bata at maingay na, kailangan niyang ilagay ito sa tiklis at ito'y palutangin sa ilog sa tulong ni Miriam. Pero lahat ng yun, bakit niya ginagawa? Kasi yun yung damdamin ng isang nanay. Hindi pwedeng mapahamak yung aking anak. Si Job, nung mabalitaan niya na namatay yung kanilang mga hayop na siyang sumisimbolo sa ari-arian, nung mamatay yung kaniyang mga anak, nagawa niyang sabihin na kay Job na isumpa mo na yung Diyos mo para mamatay ka na rin. Kasi yung pagiging emotional ay isang mahirap na kalaban. Napakahirap na i-control. Talagang iiyak ka, masasaktan ka. At isipin nyo na lang yung nangyari, yung mamatayan ka na isang anak, ay hindi biro yun. Lalo na kung sa buong anak na sabay-sabay na namatay, yun yung naranasan ng asawa ni Job. No? At huling ilustrasyon natin ay yung si Maria na siyang anak, nanay sa lupa na hiniraman ng katawan ni Jesus. Makita natin yung kanyang sakripisyo hanggang cross, no? Kung paano siyang umiiyak at nakita niya yung anak niya ay pinako sa krus. Alam natin kung anong sakripisyong dinanas niya para sa bagay na yun. Kaya sa oras na to, bakit natin kailangan parangalan ang mga babae? Una, kasi sa kanila lumabas ang buhay. Pangalawa, kasi sila yung naghirap at nagsakripisyo dahil sa kanilang pagpapasakop ng mas mababa kaysa kanilang asawa. At yung pangatlo ay yung meron silang emosyon na sa loob nila ay mas mabigat. Maaring sa problema, hindi mabigat masyado sa iyo, pero sa asawa mo, hindi siya magaang, mas mabigat na kalagayan. Sa mga pinansyal na pangangailangan, makita natin, kailangan ng babae yung tinatawag na financial stability or yung mga problemang pinansyal, yung babae ang namumroblema. Sa lalaki parang kumbaga kung ang problema ay 3 months pa, yung babae namumroblema na, pero yung lalaki namumroblema kapag 2 days, 3 days na lang. No? Sa bagay na to, maging yung conflict ng mag-asawa, ang lalaki parang easy-go-lucky, samantalang ang babae dinadamdam hanggang pagtulog, hanggang sa sitwasyon niya, yung nararanasan, yung pagkasasakit ng bata, inalos hindi na natutulog. Bagamat ang tatay din ay ganun, pero makita natin yung babae na bilang nanay, nararamdaman niya. Yung sa pagkamatay ng anak, makita natin sa Biblia ay hindi mahirap para sa nanay yun.
Naalala natin yung babae na nag-away tungkol sa kanilang anak na siya ay anak niya, yung isa yun yung anak niya. Kaya nung panahon ng kasikatan ni Solomon, sabi niya kumuha ng itak at tatiin sa gitna, ibigay yung kabila sa kabila at yung kabila naman sa kabila. Pero sumagot yung tunay na ina, sabi niya, wag, ibigay mo na sa kanila. Yun yung puso ng isang ina. Yung emosyon niya, nag-uumapaw, hindi ko pwedeng pakawalan yung anak ko. Kaya dapat lang na handa siyang isakripisyo, di baling hindi niya na makita yung anak niya at maging pag-aari ng iba, wag lang namatay. No? Kaya yun yung kalagayan ng mga kababaihan. Ngayon, kaya dapat natin silang parangalan kasi sinabi ng Biblia na dapat silang parangalan, no? Na dapat silang irespeto. Pero ginagamit lang natin yung mga dahilan ng mga hirap ng mga nanay. Kaya para pag maintindihan natin, mas magiging makatotohanan yung pasasalamat at pagpaparangal natin sa araw na to. Tandaan po natin, ang Diyos ang pumili sa kanila. Hindi natin pwedeng sisihin na sila'y nagkasala. Bahagi yun ng kahinaan ng tao. Pero dun sa kanilang kalagayan, pakita natin yung parusa na parang parusa na tinanggap nila, yun yung programa ngayon na umiikot at sila ang parang absorber ng lahat ng hirap ng isang pamilya. Kaya napakamapalad yung Proverbs 31 woman, na righteous woman, virtuous woman, na ibig niya sabihin na sa lahat ng problema na paghandaan niya na. Ang sarap na ganoon yung sitwasyon, no? Kaya sa ating conclusion, ulitin ko lang, pinaparangalan natin kayong mga nanay sapagkat kayo ang pinili ng Diyos na magdala ng kanyang buhay, ng buhay ni Jesus, buhay ng lahat ng tao dito sa sanlibutan. At hindi lang yun, kasi kayo yung inutusan ng Diyos na magpasakop ng kanyang buhay kay Adan. At dahil doon, mamaya konektado lahat yan pagdating sa isang lesson ng kaligtasan. Tapos ang panguli, makita natin, kayo yung nature na emotional. Kaya kayo yung binabantayan ng batas sapagkat alam na mahina kayo. Pero yung mga problema sa pamilya ay masyadong halos minsan doble yung nararamdaman yung hirap kaysa sa mga lalaki. Kaya sa ating pagtatapos, gusto ko pong ilinaw sa atin mga kapatid na ang pagpaparangalan sa nanay hindi isang araw, kundi ito'y araw-araw na buhay na dapat maramdaman ng bawat mga anak. Minsan marami yung nagpapasalamat sa kanilang magulang sa panahon na wala nang pandinig yung magulang, sa panahon hindi na nakakita, sa panahon bedridden na. Nawa hindi ganun. Ang pagpaparangal sa magulang sa babae ay isang napakalaking regalo. Okay, punta tayo sa lesson ng connection. Lahat tayo nagkasala. Kagaya ng babae, sila nagsimula ng kasalanan. Pero lahat tayo nagkasala. Hindi natin pwedeng sisihin si Adan, isisihin si Eva lang, pati si Adan nagkasala din. Kasi kinain niya rin na alam naman niyang pinagbabawal. Pero ang kagandahan nito, sa lahat ng pagkakasala, mayroong konsekwensya at mayroong pagdidisiplina. Pero hindi doon tumitigil. Pagkatapos ng bagay na yun, nung konsekwensya at saka pagdidisiplina, ay makita naman natin yung blessings na ginawa ng Panginoon, paano maging kagamit-gamit itong nahirapan. Kagaya nga, yung binanggit natin kanina, naging mahalaga sila sa mundo kasi kung wala sila, walang lalago at walang darami sa oras na yun. Kaya yun po yung isang magandang bagay. At na gusto ko rin pong ipakita na sa kabila na nagkamali ang babae, pero makita natin naging yung function ng kanilang parusa ay naging sistema ng buhay dito sa mundo. Pero pagdating sa dulo, makita natin dahil sa biyaya ng Diyos, kanyang love and mercy, yung pangit na parusa ay naging programa, no? Kagaya ng panganganak. Tapos yung dulo, makita natin na itong nagkamali ay kalauliwilian, naging source of light. At yun din yung gusto kong sanin. Tayo lahat nagkasala,
tayo naparusahan, tayo nalayo sa Panginoon, tayo nakaranas ng konsekwensya ng buhay. Pero hindi doon na-stop yung usapan kasi pagkatapos ng yun at naintindihan natin yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos, yung dating ating mga konsekwensya magiging programa para sa mahalagang bagay. Programa para magdala ng buhay. Programa para magmula sa kanila ang buhay. Ang daming mga naging masamang tao na kalaunan naging pastor, mga taong na pariwara ang buhay pagkatapos ng bumalik ay naging lingkod ng Diyos. Parang ganun. Yung babae, ganun din. Pero kalaunan, lahat ng hirap na dinaranas niya, may magandang patutunguhan. Tayo rin mga kapatid, mga anak ng Diyos, lahat tayo may kahinaan at yung kahinaan na yun ay nagdadala ng konsekwensya sa tuwing ginagawa natin. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi na natiling ganoon. Kundi gumawa ng paraan ng Panginoon para tayo tulungan, para tayo ligtas, gumawa ng paraan ng Panginoon na yung buhay natin na naging mali ay maging tama. At higit sa lahat, ito pinakamaganda, yung buhay mo ngayon pararangalan ng Diyos. Maluluwalhati ang Diyos dahil sa iyong ginawa. Kung makita natin, ganun din po yung kalagayan nung pinag-aaralan nating kababaihan. Kasala, parusahan, tapos naging ginamit ng Panginoon para sa mas mahalagang bagay at naparangalan. Kasi dapat parangalan. At yun sinabi sa ating talata na binanggit. Dapat parangalan. Kaya maraming salamat mga kapatid. Sabi niya sa Proverbs 31 verse 10, makita natin, basahin natin, isang babae ay mas mahalaga kaysa sa precious stone na rubies. Sapagkat alam natin na yung tinatawag nilang virtuous woman, nakasentro sila sa pamilya at yun yung buhay nila. Kapag ang lalaki, madalas hindi niya kaya yun. No? Hindi niya kayang palagay yun. At yun yung ating pagpasalamat sa mga nanay. Alam po namin yung sakripisyo nyo. Nais namin kayong parangalan sa araw na to. Nais ng Biblia na irespeto kayo. Hindi lang ng inyong mga anak, kundi maging ng buong mundo. At ang connection naman natin sa bagay na to, tayo rin, mga nagkasala, nagkamali, at naparusahan, pero yung parusa natin minsan, nagiging programa ng Diyos para magdala ng buhay. Dahil sa ating pagkakamali, nagkaroon ng paraan ang Diyos paano may makakilalang tao dahil sa atin. At dahil doon, makita natin, nagkakaroon ng buhay at napaparangalan natin ng Diyos. Kinabit lang natin yung ginawa ng Diyos sa tao. Walang imposible sa Diyos. Lumang pagkakamali mo, kaya ng Diyos baguhin to at gawin na napakakaulugan. Kaya hindi dulo ng pisi ang pagkakamali, kundi simula ng programa ng Panginoon pag tayo nanumbalik sa Kanya. Nawa, yun ang ating makita, kagaya ng kababaihan na dapat parangalan kasi naging malaking bahagi sila ng buhay. Bagamat binabanggit ng Biblia na sila sa kanila simula ang pagkakasala, pero hindi natapos doon. May programa ang Diyos sa lahat ng mga nanay, may programa ang Diyos sa lahat ng kababaihan at malaki yung ginagampanan nila para sa isang sambayanan. Kaya pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. Ay manalangin, salamat Panginoon, sapagkat alam po namin na sa araw na to pinagdiriwang ang Mother's Day at nais po namin pasalamatan ka Panginoon sapagkat ikaw po ang nagtakda ng lahat ng ito na dapat parangalan ng mga magulang sapagkat bagamat hindi mo dinitalye sa iyong kautusan yung dahilan kung bakit sila parangalan, pero nakita namin kung ganong karaming hirap ang dinadanas nila para lang mangyari yung nais mo. Para lang yung programa ng nais mo ay may sakatuparan. At sa aming buhay naman, Panginoon, nakita din namin, Panginoon, na ang buhay din namin, nagkakamali kami, nagkakasala, kaya kami na didisiplina, pero salamat sa Panginoon kasi pagkatapos naming madisiplina, nagagamit naman ng Panginoon para parangalan ka, para baguhin yung buhay namin, at paanong, Panginoon, na maging kalwalatian para sa iyo
ang buhay namin na dati ay nagkasala. At yan po ang pasalamat namin sa iyo. Pagpalain niyo po ang mga nanay, pagpalain niyo po sila mga kababaihan, mga asawa, para sa kanilang buhay. Sapagkat alam po namin, ikaw ang nagtakda ng kanilang pagsama at ikaw po ang gagamit sa kanila. Salamat Panginoon sa mga anak din na sa kanila nagmula. Dalangin po namin, makasama namin silang lahat sa pagpaparangalan sa iyong itinakdang maging magulang ng aming tahanan. Salamat po. Pagpapala ng Panginoon ay sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang pagbabago at paggamit mo sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming palangin. Amen.